Hi guys! Welcome and welcome back sa ating channel. For today's video, ating sisilipin ang isang lending application sa Google Play Store na kung saan sila daw ay nagpapautang up to 50,000 pesos. So, titingnan natin kung goods bang utangan ang isang lending application na ito or hindi guys. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa aming videos and tutorials. Alright, welcome and welcome back nga sa ating channel. So for today's video, ating sisilipin ang lending application na ito na nagpapautang up to 50,000 pesos. Ayan, sabi dito 10,000 to 40,000 pesos pala guys ang pwede nilang ipautang sa atin. Ayan, sa kanilang about application, 5,000 to 40,000 pesos. So ang lending application na ito guys, walang iba kundi si Peso Kwento. Ayan, Peso Kwento, Peso Super Space, Philippines Lending Incorporated. Ayan, so nadadownload po siya sa Google Play Store. But wait guys, patapusin mo na ang video ito para makita natin kung goods ba silang utangan or hindi guys. Kasi mga information natin, hindi basta-basta binibigay po. So ayun, meron silang 4.5 stars and meron silang 352k or 352 na reviews sa Google Play Store. So super bago and fresh na fresh ang lending application na ito guys. Ayan, so download natin siya and syempre bigyan natin ng agreement or permission sa ating SMS, contacts, location, camera, application, ayan, device. So, hindi na yun bago guys. But anyway, for the new dito sa video ay kailangan po nating i-agree yun guys para makapag-push through po tayo. So, ayun na nga. So, sa ating dashboard. So, dashboard na binigay is up to 10,000 yung pwedeng hiramin dun guys. And then, after which ay syempre magbibigay tayo ng phone number na active. Mag-send sila ng OTP. Mag-create tayo ng password, ganyan. And then, meron na nang babalik na naman yung permission. So, inulit lang siya guys. And then after which, click na natin yung apply now. So, hihingin agad-agad yung identity information. So, ito yung mga ID guys. So, ID, birthday, and gender. So, yung mga ID na pwede dito, ayan, si screenshot guys. UMID ID, passport, TIN ID, or yung taxpayer identification number, license, driver's license, SSS ID, and postal voters, and then PRC, and then GSIS, and yung OWA. So, pwede po yung OFW po dito. Ayan. So, pagkapili natin guys, so ako ginamit ko ang TIN ID. So, dito sa lending application na ito, ay pwede po yung TIN ID. Alright? So, next ay yung ating personal information na. So, marital status, education, residential address, and then yung email po natin. And magbibigay daw tayo ng ayan. So, second phone number and yung social media account po natin. So, take note guys na kailangan magbigay tayo ng social media account natin. Facebook, ganyan siguro. Or yung TikTok, YouTube. Basta ganun guys. And then next na natin, yung ating work information naman. So, sa work information, so ayun na nga, company, pay period, salary, company phone number, and company address. So, sa lending application na ito, kahit ilagay po nating self-employed or wala po tayong work, is kailangan magbigay pa rin tayo ng information dito. So, kailangan guys na lagyan natin ng mga information yun guys. And then, after which guys, is yung contact information or contact references po natin. So, nangangailangan sila ng tatlo guys na contact references. Ayan. After which guys is yung facial recognition na. So sa facial recognition, meron silang ibigay na kung paano picturean, ganyan, clear ang camera, ayan, clear yung picture po natin. And then next one is yung pa-picture na sa ating ID. So kanina in-upload natin kung anong ID ang ating gagamitin. Ngayon naman is yung pag-upload sa picture ng ating ID. Ayan. After which guys is yun na nga ipapakita na yung uutangin guys. So agad-agad na ipapakita kung magkano ang uutangin. And meron siyang kamukha sa mga nireview ko dati or sa mga shinare kong dati na lending application. Kasi kung makikita nyo sa screenshot guys, ayan, peso new recommend 10,500, 3,500. Meron dito yung peso 29, peso 20, peso 23. Hindi ko siya mag-gets
Pero yung recommended daw is yung 10,500. So, click natin yung 10,500. Pagka-click po natin yun guys, ay agad-agad na sa withdrawal method na. So, minsan, pag mag-download po tayo ng lending, ay kailangan po nating basahin maigi. Kasi once po na nilagay na natin yung withdrawal channel and withdrawal account natin, ay confirm na talaga and papasok na yung load sa ating mga bangko. Ayan. And here, binalikan ko siya. So, binak natin. Ayan. Click po natin yung 10,500. So anyway, andyan si screenshot guys yung mga pinapaloan dito. So madaming 3.5. Ayan. So yun na nga guys, i-click natin yung 10,500 para makita natin yung mga ibabawas or kung magkano ang ating babayaran pag ma-due date po tayo. So meron dito management fee. Ayan si screenshot guys. Interest niya is 25 pesos. Account fee, 137, platform, 344, and yung risk fee, 344, and credit fee of 550. So, yung approved na amount po natin is 3,500, pero ang daming deduction, guys. So, magkano na to? 6 plus 5, 1, 2, approximately 1.5 po ang ibabawas sa ating loan, guys. So, ayun guys, at hindi naman pinakita dito kung kailan yung ating due date. So, basically, for sure ay up to 7 days din lang po ito, guys. Kasi yung mga ganitong loan is talagang 7 days po mostly yung due date po natin. So, kaya guys, nasa inyo kung sa pinakita kong computation and pinakita kong step and pinakita kong approved loan amount kay Peso Kwento ay sa inyo kung gusto nyo ding subukan. Pero sa akin, ang na-approve na amount, though sabi nito na 10,500 yung pwedeng applyan, ang ibibigay sa atin is 3,500. So yun guys, and hopefully na nakatulong ang video ito sa mga naghanap ng mga utangan. And nasa inyong mga kamay pa rin guys kung subukan nyo ito or hindi. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!